Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito, panoorin po natin itong mga balitan to. Sa hearing na ito po kasi, humarap po yung sinasabi ni Colonel Garma na nagbibigay daw po ng reward money sa mga pulis, especially dun sa Davao, na ito daw yung taong nagbibigay ng reward money every time daw po na may mga maitutumba na mga drug personality. So, kumbaga parang ito yung magiging susi para patunayan yung mga sinasabi daw ni Colonel Garma, totoo. So, naaalala ninyo si Colonel Grijaldo na sinabi niya nung Senate hearing na siya ay kumbaga kinausap ni Dan Fernandez at ni Abante at parang tinuturuan siya na para sagutan or parang sinasabi na patotohanan niya lang yung sinabi ni Colonel Garma na mayroong reward system. So privately kinausap siya, parang ang dating parang pinipilit siya na umayon lang dun sa kwento tungkol sa reward system. So dahil nga na ano yun na kumbaga ibinuko ni Grijaldo yung dalawang congressman, si Boy Google tsaka ah, si si Pastor. Ewan ko yung sabi nila bulaang pastor daw pero pastor daw yun, sabi nila eh. So lumabas na talagang kino-coach yung mga kinukuha nilang resource person para idiin yung mga Duterte. So ngayon ito may panibago silang tinuturo na mas posible raw na magsasabi daw ng totoo, na totoo daw yung reward system, pero yun nga lang nagkamali sila dahil hindi niya pinatotohanan na mayroong reward system na ibinibigay sa tuwing yung mga pulis may mga naitutumbang mga drug personality. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya sabi ko nga lagi sa inyo, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to at tingnan natin kung, kung naka-score ba rito yung mga bata ni Tambaluslos dito sa sinasabi nilang tagabigay daw po ng reward money tuwing merong naitutumbang mga drug personality sa Davao. Umarap sa pagdinig ng House Quad Committee ang sinasabing taga-abot umano ng reward money sa mga pulis na makakapatay ng drug suspects noong drug war. Pinabulaanan niya ang mga paratang. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Ano pa ba, Brian, ang mga revelasyon dyan sa House Quad Committee ngayon? Mayan pinasinungalingan ng dating driver at security aide ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Sonny Buenaventura ang testimonya ni retired Police Colonel Royina Garma tungkol sa di umano'y reward system ng war on drugs. Paraan lang daw ito ni Garma para makapaghugas kamay rito. Sa larawang ipinakita sa pagdinig ng House Quad Committee ngayong gabi, makikitang batang-bata pa noon si nooy Davao City Mayor Duterte. Kasama niya riyan si Buenaventura. Dalawang dekadang nanilbihan si Buenaventura bilang driver at bodyguard ni Duterte mula taong 1988 hanggang 2008. Sa tagal daw ng kanilang pinagsamahan, tiwala si Buenaventura na hindi totoo ang mga aligasyon laban kay Duterte tungkol sa madugong drug war. Partikular ang inihayag noon ni retired Police Colonel Garma tungkol sa reward money. Todo tanggi rin si Buenaventura sa akusasyon ni Garma na siya ang taga-abot ng bayad sa mga station commander kapag may napatay na drug suspect. Gawa-gawa lang daw ito ni Garma. Inamin naman ni Buenaventura na kilala siya ni Edgar Matobato, ang self-confessed hitman na kasapi raw ng Davao Death Squad o DDS. Pero hindi raw totoong naging tauhan ni Duterte si Matobato. Wala rin daw alam si Buenaventura sa DDS, pero pinatotohanan naman niyang Superman ang bansag o call sign nila noon kay Duterte. Lumitaw ang codename na yan sa organizational chart ng DDS na isiniwalat ng isa pang retiradong pulis Davao na si Arturo Las Cañas. Narito ang pahayag ni Buenaventura. Everybody in DDS call Mayor Duterte as Superman. Yan ang call sign niya sa radio. Sa amin yun.
Doon muna tayo sa call sign na yon. Buti sana yung call sign na yon sikreto, 'di ba? Sabi nga rito ni yung personal driver, bodyguard ni Pangulong Duterte, call sign nila yon sa radyo. So kapag siyempre, pag mayor ka, kapag may mga proyekto or may mga event, usually talagang merong radyo yan para nakakausap mo or namamanduhan mo yung mga nakaposisyon. So, siguro, naririnig nila yung pangalan Superman at alam nila si Pangulong Duterte yun dahil nga, kumbaga, code name dun sa radyo na yun. So, hindi naman yun confidential na walang makakalam kasi nga radyo eh. So, ginagamit lang nila o kumbaga, narinig nila yun ng code name. Meron nga tayong naaalala na ang code name Estela. Isang senador din yun nung panahon ni Bicoy. So balikan niyo na lang yun, tinatawag yun ni Congressman Erwin Tulfo, si Stella. So alamin niyo na lang kung sino yung si Stella na code name nung lumabas si Bicoy. So yung kahul ng kahul yung senador na yun. Tatakbo pa nga daw mayor yun kung hindi ako nagkakamali. So doon, yun yung mas nakakatawa kasi yun, yung code name na yun, sa kanila lang yun. Kumbaga sa sikretong parang sikretong misyon. So meron silang code name. Pero itong senador na to, lalaki to, pero ang kinuha niyang code name is Stella. So, yun, sikreto yun. Kasi nga, kumbaga, meron silang gustong i-operate. So, ang ino-operate nila that time, si Pangulong Duterte na rin yun, kung di ako nagkakamali, ino-operate nitong dating senador na to na may code name na Stella, na yun yung sikreto. Kaya yun nga lang, bumaliktad yung Bicoy. Under oath yun na bumaliktad yun. So, wala namang nangyaring, kumbaga, real talk na sinasabi nila kapag under oath ka raw, pwedeng magamit laban sa'yo yung mga sinabi mo. Pero, in reality, parang hindi ganun yung nangyayari. So, anyway, balik tayo dito. So, walang masama doon sa code name. Pero dito, nilalagyan nila ng kulay yung pagkakaroon ng code name ni Pangulong Duterte as Superman. So, pinalalabas nila rito na yung code name na yun is masama dahil ginagamit yung code name na yun para daw itumba yung mga o itaob yung mga sinasabi nilang mga sa EJK. So, parang nakakatawa lang na parang itong mga mambabatas na to talagang mga nakatuwad ang utak na every time na lang na meron silang makukuhang impormasyon na hindi man lang nila pinag-iisipan at kailangan kagad nilang ilabas yung kanilang nakuhang impormasyon. Siguro nga dahil totoo nga yung sinasabi ni Congressman Pulong Duterte na bayad itong mga congressman na to at siguro may additional na budget kapag may mga ganyang expose kuno na mailalabas sila. So may additional na budget. Kaya hindi nag-iisip itong mga miyembro ng TUADCOM. Basta maglalabas na lang sila ng propagandang ganyan. Hindi na importante kung totoo o hindi. Ang importante, maipakita nila kay Tamba na sila ay umaatake sa mga Duterte. Samantala, ipinalabas muli ang October 2020 video ni Las Cañas na self-confessed hitman at dating miyembro ng DDS. Dito niya sinabing may direktang kinalaman ang mag-amang Rodrigo at Pulong Duterte sa illegal drug trade sa Davao City. Pero todo tanggirian ang mag-ama. Nasa International Criminal Court na ang testimonyang yan ni Las Cañas. Pinangalanan din niya sa video si Buenaventura. Agad hininga ng palagay si Buenaventura sa kung bakit siya idinawit ni Las Cañas. Sagot niya, maaari raw na may galit sa kanya si Las Cañas. Hindi raw kasi niya ito napagbigyan sa di umano'y alok noong mag-takeover sa pagpuslit o pag-smuggle ng bigas. Giit ni Buenaventura, ayaw na ayaw raw ni Duterte sa ganong klaseng gawain. Balik sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Brian. So yun, lumilitaw ngayon na yung mga dating interview ni Pangulong Duterte, naalala nyo yung mayor pa lang siya nung umaten siya sa Senate hearing tungkol dun sa pag-smuggle ng bigas. Di ba galit na galit si Pangulong Duterte dun sa isang tao na yun na
binantaan nga niya na wag siyang tatapak ng Davao. Itong rice smuggler na to, kumbaga identified talaga na rice smuggler. Sabi niya, wag kang tatapak sa Davao dahil di ka nalalabas ng buhay. So, pwede natin i-connecta yun dito kay Las Cañas, na kaya pala ito ay nag-iingay at kumbaga pinagbibintangan o yung ay naakusahan nila si Pangulong Duterte. Dahil pala hindi napagbigyan to dahil dun sa pag-i-smuggle daw ng bigas. Ayon dito kay sa personal driver ni Pangulong Duterte. Kaya idinidiin ang yung mga Duterte. So dahil daw hindi napagbigyan, so parang kaparehas din pala ng estilo ni Trillanes. Kasi si Trillanes, nung tinabla ni Pangulong Duterte na maging running mate niya bilang Vice President, ayun, kahol ng kahol at laging nangangagat na kung ano-ano na yung mga, kumbaga kung ano na yung mga naiisip na gawin para lang siraan yung mga Duterte. So parehas sila nung diskarte nito ni Las Cañas. So pwede natin pagtagpi-tagpiin na talagang dahil nga si Pangulong Duterte talagang makikita natin talagang nilalabanan yung mga maling gawain sa gobyerno. Siya yung tinatarget talaga ng todo dahil nga malaki ang nawala sa kanilang kita nung si Pangulong Duterte yung naging presidente natin at hindi sila nakaporma. So ngayon lang talaga sila bumibira dahil ito na yung pagkakataon nila dahil wala na sa pwesto si Pangulong Duterte at kitang-kita natin na nakakapitalize nila yung kahinaan ng ating presidente dahil kumbaga ito hindi mahina nga mahinang leader. Kinakapitalize nila yon at yung nagagamit yung ating mga mambabatas para balikan si Pangulong Duterte. So tingnan po natin sa mga susunod pa mga hearing kung ano pa yung mga ilalabas nila kasi ito aabot pa to hanggang 2028. So wag kayo masyadong mauumay or kahit man nakakaumay man kailangan natin itong i-discuss kasi marami pa tayo makikitang mga karakter ng mga mambabatas natin. So nasa atin yung pagpapasya kung ito bang mga mambabatas na to makakaulit pa sa darating na eleksyon. So, vote wisely na lang po. So, maraming salamat po sa manonood. Ingat po kayo lagi. God bless.